Wala kang kwenta. Isang makina ka lang na tagagawa ng tagapagmana. Ang sigaw ni Mark habang ako ay nakatayo sa dilim, yakap ang botelya ng gatas ng anak ko. Sa marangyang mansyon ng mga Alfero, ako ay isang basura sa gitna ng ginto. Pero hindi nila alam, hawak ko na ang mitya ng kanilang pagbagsak. Sino nga ba ang tunay na talunan kapag ang katotohanan ay lumabas na? Abangan ang muling pagbangon ng isang inang inapi. Hindi ko siya kailangan, Cindy. Ang kailangan ko lang ay ang batang yan para sa mana ng mga Alfero. Pagkatapos ng unang birthday ni Nathan, itatapon ko si Kesha sa kalsada na parang basang-basahan na wala ng pakinabang. Ang boses ni Mark ay malamig pa sa hanging amihan na humahampas sa labas ng mansyon. Bawat salitang binitiwan niya ay tila mga patalim na pabaon sa likod ni Kesha. Sa loob ng madilim na kusina, nakatayo si Kesha sa harap ng dispenser ng tubig. Hawak niya ang isang bote ng gatas, kalahati pa lamang ang laman ng maligamgam na tubig. Suot niya ang isang lumang pantulog na may bahid pa ng natuyong laway ni Nathan mula sa pagpapatulog niya kanina. Ang kanyang mga mata ay malalim at may itim na bakas ng puyat. Bunga ng ilang gabing hindi pagtulog dahil sa pag-aalaga sa kanyang biyanan na si Doña Aurora na kailan lang ay dumaan sa matinding lagnat. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga daliri. Ang bote ng gatas na kanina ay pinag-iisipan niyang lagyan ng tamang sukat ng powder ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Muntik na itong madulas sa kanyang palad. Ngunit agad niyang hinigpitan ang kapit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang init ng tubig sa loob ng bote ay hindi sapat upang tunawin ang namumuong yelo sa kanyang buong pagkatao. Sigurado ka ba, Mark? Narinig niyang sagot ng isang pamilyar na boses ng babae. Si Cindy, ang matalik niyang kaibigan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto. Ang babaeng madalas niyang ipagluto ng paborito nitong kakanin tuwing bumibisita ito sa kanilang tahanan. Paano kung lumaban si Kesha? Alam mo namang mahal na mahal niya ang bata. Narinig ni Kesha ang mahinang tawa ni Mark. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay tila huni ng isang buwayang naghihintay ng biktima. Lalaban? Saan siya kukuha ng lakas? Wala siyang pera, wala siyang pamilya. Utang niya sa atin ang buhay ng tatay niya bago ito mamatay. Isang salita lang ni Mommy, babalik siya sa putikan kung saan namin siya pinulot. Sumunod na narinig ni Kesha ang marangyang tunog ng takong ni Doña Aurora sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang bawat hakbang nito ay tila pagdikdik sa dignidad ni Kesha. Gawin niyo ang dapat gawin. I want that child's custody papers signed before the party ends. Kesha is just a surrogate with a wedding ring. She served her purpose. Cindy, Hija, ihanda mo na ang sarili mo. Ikaw ang karapat-dapat na maging ginang ng tahanang ito, hindi ang isang babaeng galing sa squatter. Ang paghinga ni Kesha ay naging mababaw at mabilis. Tila may malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Pinipigilan siyang sumigaw. Pinipigilan siyang huminga. Naramdaman niya ang isang mainit na luhang gumulong sa kanyang pisngi. Pumatak ito sa ibabaw ng bote ng gatas na hawak niya. Naalala niya ang lahat. Ang mga gabing minamasahe niya ang mga binti ni Doña Aurora hanggang sa makatulog ito. Ang mga pagkakataong tinitiis niya, ang mga pang-iinsulto nito sa kanyang pananamit at pananalita dahil lang sa utang na loob. Ang mga oras na ipinagluluto niya si Mark ng kanyang paboritong adobo, pag-uwi nito mula sa trabaho, kahit na pagod na siya sa pag-aalaga sa kanilang anak. Lahat ng sakripisyong yon, lahat ng pagtitiis, ay nauwi lamang sa isang plano ng pagtatapon sa kanya. Tumingala si Kesha at pilit na nilunok ang pait. Sa dilim ng kusina, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliit na ilaw mula sa refrigerator na nagpapakita ng anino ng isang babaeng durog, talunan, at mag-isa. Ang mga pader ng mansyon na dati ay itinuturing niyang proteksyon,
ay tila nagiging rehas ng isang kulungan na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa hagdanang patungo sa kwarto ni Nathan. Ang kanyang puso, na kanina ay tila tumigil sa pagtibok, ay biglang kumitig ng isang matinding pangako. Hindi nila makukuha ang kanyang anak. Hindi nila siya magagawang basahan na basta-basta na lamang itatapon matapos gamitin. Dahan-dahan niyang inilapag ang bote ng gatas sa ibabaw ng granite na counter. Walang tunog, walang kalansing. Tanging ang marahas na tibok ng kanyang puso ang naririnig sa katahimikan ng gabi. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy ay tila naghuhugas sa kanyang pagiging mahina. Pinalalakas ang isang apoy na matagal nang nabaon sa ilalim ng kanyang pagpapakumbaba. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa direksyon ng library kung nasaan ang 3 taong nagpaplano ng kanyang kamatayan sa lipunan. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na kailangang bigyang kasagutan. Ito ba ang kabayaran sa lahat ng pagtitiis at katapatan ko sa pamilyang ito? Na pagkatapos kong ibigay ang aking katawan, ang aking oras, at ang aking dangal, ay iiwan niyo akong duguan sa gitna ng daan? Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Kung ang tingin nila sa kanya ay isang basahan, sisiguraduhin niyang ang basahang ito ang susakal sa kanila sa gitna ng kanilang kasinungalingan. Dahan-dahan siyang humakbang pabalik sa dilim. Iniwan ang bote ng gatas na malamig na at hindi na mapapakinabangan ng anak, tulad ng tiwalang tuluyan ng namatay sa gabing iyon. Kesha, sis, ang ganda ng kutis mo ngayon. Parang hindi ka napupuyat sa pag-aalaga kay Nathan, ah? Nakakainggit ka talaga. Ang boses ni Cindy ay malambing, puno ng tila totoong paghanga habang nakatingin sa refleksyon ni Kesha sa salamin. Nakatayo si Kesha sa likod ng kanyang matalik na kaibigan, maingat na iniaayos ang buhok nito para sa isang lunch meeting na pupuntahan daw nito kasama ang mga kliyente. Gamit ang isang mamahaling suklay, dahan-dahang hinahawi ni Kesha ang bawat hibla ng buhok ni Cindy, tinitiyak na walang kahit isang gusot. Ang bawat haplos ng kamay ni Kesha sa buhok ni Cindy ay tila paghawak sa isang malamig na ahas. Isang gabi pa lang ang nakalilipas mula nang marinig niya ang pagtatraidor ng 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Ngunit ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa harap ng salamin, nakikita ni Kesha ang sarili. Maputla, tuyot ang mga labi, at ang mga mata ay tila pagod na sa pagluha sa dilim. Habang si Cindy naman ay nagniningning sa suot nitong pulang dress na alam ni Kesha na binili ni Mark noong nakaraang buwan. Ang regalong akala niya ay para sa isang business associate. Salamat sa Cindy, sanay lang siguro ako sa puyat. Tipid na sagot ni Kesha. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang bawat papuri ni Cindy ay tila isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang balat. Isang uri ng pang-iinsulto na nakabalot sa matatamis na salita. Biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Mark. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay agad na humalo sa amoy ng hairspray sa loob ng kwarto. Sandaling napatigil si Mark nang makita ang 2 babae, ngunit agad ding nagpakita ng isang mapanlinlang na ngiti. Lumapit siya at humalik sa pisngi ni Kesha. Isang halik na dati ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngunit ngayon ay tila isang bakas ng lason na iniwan sa kanyang mukha. Ready ka na ba, Cindy? Baka mahuli tayo sa meeting. Ani Mark habang ang kanyang mga mata ay nagnanakaw ng tingin sa refleksyon ni Cindy sa salamin. Ang titig na yon, punong-puno ng pagnanasa at pagmamay-ari, ay hindi nakaligtas sa mapagmatsyag na mga mata ni Kesha. Oo, Mark. Katatapos lang ni Kesha na ayusin ang buhok ko. Ang galing talaga nitong best friend ko, parang professional stylist.
Nakangiting sagot ni Cindy sabay tayo at humarap kay Mark. Sa harap ni Kesha, walang pakundangan na inayos ni Cindy ang kurbata ni Mark. Isang galaw na dapat ay para sa isang asawa lamang. Huwag kang mag-alala, Kesha. I'll make sure Mark won't work too hard today. Ako na ang bahala sa kanya. Pagkaalis ng dalawa, naiwan si Kesha na mag-isa sa loob ng kwarto. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dumadagan sa kanya. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ng dalawa habang naglalakad patungo sa garden. Papunta sa nakaparadang sasakyan. Doon, sa ilalim ng init ng araw at sa gitna ng malalagong halaman, nakita ni Kesha ang hindi niya inaasahan. Akala ni na Mark at Cindy ay wala nang nakatingin. Dahan-dahang kinuha ni Mark ang kamay ni Cindy at mahigpit itong pinisil habang bumubulong sa tenga nito. Humagikhik si Cindy. Isang tunog na tila mga basag na bubog na tumatarak sa puso ni Kesha. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Walang bakas ng hiya sa loob ng tahanang binuo ni Kesha nang may katapatan. Naramdaman ni Kesha ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Tila may isang kamay na pilit na pinipiga ang kanyang puso hanggang sa mawalan ito ng dugo. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit agad niya itong pinahid gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang bawat tawa ni na Mark at Cindy sa labas ay tila isang deklarasyon ng giyera laban sa kanyang pagkatao. Sige, magpakasaya kayo sa ngayon. Bulong ni Kesha sa sarili habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy na hamba ng bintana. Dahil ang bawat ngiti nyo ay katumbas ng isang hakbang nyo patungo sa sarili ninyong hukay. Bumalik siya sa mesa at nakita ang cellphone ni Mark na naiwan nito sa ibabaw ng drawer. Tila tinatawag siya nito, isang pagkakataon na hindi niya maaring palampasin. Dahan-dahan niyang kinuha ang device. Alam niya ang password nito, ang petsa ng kanilang anibersaryo. Isang petsang tila isang malaking biro na ngayon. Pagkabukas ng screen, bumungad sa kanya ang isang hindi pa nababasang mensahe mula kay Cindy. Isang mensaheng nagpatigil sa mundo ni Kesha at nagparamdam sa kanya na ang panganib ay mas malapit pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang mga salita sa screen ay tila mga uling na nagbabaga, nag-iiwan ng permanenteng peklat sa kanyang isipan. Soon, he will be ours. Just a few more days and we won't have to hide anymore. Wala nang Kesha na hahadlang sa atin. Nabitawan ni Kesha ang cellphone sa ibabaw ng kama. Ang tunog ng pagbagsak nito sa malambot na kutsyon ay tila isang malakas na pagsabog sa kanyang pandinig. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naubos at ang bawat sulok ng mansyon ay tila lumiliit. Pilit siyang kinukulong sa isang katotohanang mas malupit pa sa kamatayan. Paano nila nagagawang magplano ng ganito habang kinakarga ang anak ko? Paano nagagawa ni Cindy na tawagin akong kaibigan habang hinihintay ang sandali na mawala ako? Tumingin si Kesha sa salamin sa huling pagkakataon. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahinang Kesha na laging sumusunod sa gusto ng iba. May isang bagong anyo na dahan-dahang nabubuo sa kanyang mga mata. Isang anyo na punong-puno ng puot, ngunit may kasamang talino na hihigop sa lahat ng kanilang kaligayahan. Hindi mo ba ako naiintindihan, Kesha? Kailangan nating gawin ito para sa pamilya natin. Kung hindi dahil sa amin, wala na sanang natira sa pamilya mo. Magpakumbaba ka na lang at sumunod sa amin. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Ang mga salitang ito ay halos araw-araw na naririnig ni Kesha mula kay Doña Aurora. Tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Mula nang mapangasawa niya si Mark, halos araw-araw ay ipinamumukmukha sa kanya ng kanyang biyenan ang malaking utang na loob ng kanyang pamilya sa mga Alfero. Utang na loob na tila hindi kayang bayaran kahit pa ibigay niya ang kanyang buong buhay. Sa marangyang mansyon na iyon, si Kesha ay hindi lamang isang asawa, kundi isang katulong, isang yaya
at isang alalay sa lahat ng pangangailangan ng kanyang biyenan. Gising siya bago pa man sumikat ang araw upang ihanda ang agahan ni Doña Aurora. Matutulog siya pagkatapos magsilbi sa lahat ng kapritsyo nito. Sa bawat galaw niya, laging may nakabantay, ang mga mata ni Doña Aurora, ang mga utos nito, at ang patuloy na paalala tungkol sa kanyang obligasyon. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang hindi siya ituring na kapamilya. Sa mga pagtitipon ng mga alfero, siya ay isang anino, isang palamuti lamang na ipinapakita sa iba. Ang mga usapan ay laging tungkol sa negosyo, politika, at mga bagay na alam niyang hindi siya kabilang. Madalas siyang pinapaupo sa isang tabi. Pinagmamasdan ang mga ito habang nagtatawanan at nagbubulungan. Tila isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Isang gabi, nagkaroon ng isang malaking pagtitipon sa mansyon. Ang mga alfero ay nagdiriwang ng isang malaking deal na napagtagumpayan nila at ang buong bahay ay nagningning sa mga ilaw at dekorasyon. Nakasuot si Kesha ng isang simpleng gown na ipinili ni Doña Aurora, isang damit na alam niyang hindi niya gusto, ngunit kailangan niyang isuot upang hindi mapagalitan. Habang abala ang lahat sa pag-inom at pagsayaw, nakatayo si Kesha sa isang sulok, pinagmamasdan ang mga bisita. Bigla siyang nilapitan ni Doña Aurora, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Kesha, bakit hindi ka sumasali sa kasiyahan? Sayang naman ang ganda mo kung itatago mo lang yan, ani Doña Aurora sa isang mapanuksong tono. Pilit nang ngumiti si Kesha at sinubukang magpaliwanag. Busy po kasi ako sa pag-aasikaso sa mga bisita, Doña Aurora. Gusto ko lang pong matiyak na maayos ang lahat. Ngunit hindi nakinig si Doña Aurora. Hinawakan niya ang braso ni Kesha at hinila siya patungo sa gitna ng ballroom. Doon, sa harap ng lahat, nagsalita si Doña Aurora sa isang malakas na boses. Mga kaibigan, gusto ko sanang ipakilala sa inyo ang aking manugang, si Kesha. Siya ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon. Kung hindi dahil sa kanyang pagpapakasal kay Mark, hindi sana natin napagtagumpayan ang deal na ito. Naramdaman ni Kesha ang pamumula ng kanyang mukha sa kahihiyan. Alam niyang hindi totoo ang sinasabi ni Doña Aurora. Ginagamit lamang siya nito upang magbigay ng impresyon sa mga bisita. Ngunit hindi pa doon natapos ang pagpapahiya ni Doña Aurora sa kanya. Inutusan pa siya nitong kumanta at sumayaw sa harap ng lahat. Kahit nalabag sa kanyang kalooban, sumunod si Kesha. Kinanta niya ang kanyang paboritong awitin at sumayaw ng buong puso. Pilit na itinatago ang kanyang kalungkutan sa likod ng isang pilit na ngiti. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, walang kahit isang tao ang pumalakpak. Tanging ang mapanuyang ngiti ni Doña Aurora ang nakita niya. Magaling, Kesha. Ngayon maaari ka nang bumalik sa iyong pwesto. Tapos ka na sa iyong tungkulin para sa gabing ito, ani Doña Aurora. Tuluyan nang nabasag ang puso ni Kesha. Naramdaman niyang wala siyang halaga sa pamilyang yon. Ginagamit lamang siya nila para sa kanilang sariling kapakinabangan at wala silang pakialam sa kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kasiyahan, nagpasiya si Kesha na lumabas sa garden. Kailangan niyang makahinga, kailangan niyang makatakas sa kulungan na yon. Habang naglalakad siya, nakita niya ang isang maliit na fountain. Umupo siya sa tabi nito at nagsimulang umiyak. Bakit ganito ang buhay ko? Bakit kailangan kong magtiis ng ganito? Tanong niya sa kanyang sarili. Biglang may naramdaman siyang humawak sa kanyang balikat. Tumingala siya at nakita niya si Nanay Rosa. Ang matandang Vuja ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Hija, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, ngunit huwag kang mawala ng pag-asa. Mayroon kang lakas sa loob mo na hindi mo pa natutuklasan. Gamitin mo yan upang labanan ang kasamaan na bumabalot sa pamilyang ito, ani Nanay Rosa. Ang mga salita ni Nanay Rosa ay tila nagbigay ng bagong pag-asa kay Kesha. Naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Meron siyang kaibigan, meron siyang kakampi.
Salamat, Nanay Rosa. Hindi ko po kayo bibiguin. Gagawin ko ang lahat upang ipagtanggol ang aking sarili at ang aking anak, sagot ni Kesha. Mula noon, nagbago na ang pananaw ni Kesha sa buhay. Hindi na siya ang dating babaeng sunod-sunuran at mahina. Naging matapang siya at determinado na ipaglaban ang kanyang karapatan. Alam niyang mahirap ang kanyang haharapin, ngunit handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Simula ngayon, hindi na ako magpapadaig sa inyo. Ako ang magiging bangungot niyo, bulong ni Kesha sa hangin. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, mayroon pa rin siyang isang malaking tanong sa kanyang isipan. Totoo bang utang ng kanyang pamilya ang kanilang buhay sa mga Alfero? Mahimbing ang tulog ni Nathan sa kanyang duyan. Dahan-dahang pinisil ni Kesha ang maliliit na daliri ng kanyang anak. Isang galaw na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng unos na kanyang nararanan. Nakatingin siya sa mukha ng bata. Inaarok ang bawat kurba, bawat pilikmata, at ang payapang paghinga nito. Sa gabing ito, si Nathan ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas upang harapin ang kinabukasan. Ngunit may bumabagabag pa rin sa kanyang isipan. Ang tanong tungkol sa utang na loob na laging ipinamumukha sa kanya ng kanyang biyenan. Hindi niya matandaan ang detalye ng pagkakautang na yon. Tanging ang malalim na paniniwala na ang mga Alfero ang sumagip sa kanilang pamilya mula sa isang matinding trahedya. Ito ang dahilan kung bakit niya pinagtiisan ang lahat ng pang-aapi, ang lahat ng pagpapahiya. Kinabukasan, habang nasa bahay si Mark at Cindy, nagpasya si Kesha na bisitahin si Nanay Rosa. Ang matandang budya ay nakatira sa isang maliit na bahay sa labas ng subdivision, malayo sa marangyang mundo ng mga Alfero. Dahan-dahang naglakad si Kesha, suot ang kanyang pinakasimpleng damit. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng isang malapad na sombrero. Pagdating niya sa bahay ni Nanay Rosa, agad siyang sinalubong ng matandang budya ng may yakap. "Ija, bakit ka nandito? Baka makita ka ni Doña Aurora, magalit iyon." Nag-aalalang sabi ni Nanay Rosa. "Nanay Rosa, kailangan ko po kayong makausap. Mayroon po akong gusto kong malaman," sagot ni Kesha. Umupo sila sa isang maliit na upuan sa balkonahe at doon, nagsimulang magsalita si Kesha. Ikinuwento niya ang lahat. Ang narinig niyang pag-uusap ni na Mark at Cindy, ang mga planong kuhanin si Nathan, at ang paulit-ulit na pang-iinsulto ni Doña Aurora. Nakinig si Nanay Rosa ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nang matapos si Kesha, dahan-dahang hinawakan ni Nanay Rosa ang kanyang kamay. "Hija, alam kong mahirap para sa iyo ang lahat ng ito, ngunit meron akong kailangan mong malaman. Isang lihim na matagal ko nang itinago." Nagulat si Kesha sa sinabi ni Nanay Rosa. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Kaba? Takot? O pag-asa? "Ano po yun, Nanay Rosa?" tanong ni Kesha. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huminga ng malalim si Nanay Rosa. "Ang totoo, Kesha, hindi utang ng tatay mo ang buhay niya sa mga Alfero. Ang totoo, ginamit lang nila ang tatay mo upang makakuha ng pabor sa gobyerno. Ang tatay mo ay isang respetadong inhenyero at siya ang nagdisenyo ng mga gusali na ginagamit ngayon ng mga Alfero sa kanilang negosyo. Ngunit hindi nila binayaran ng tatay mo. Sa halip, pinagbantaan nila ang pamilya niyo. Kung hindi ka papayag na pakasalan si Mark, sisirain nila ang reputasyon ng tatay mo at ipapakulong siya." Ang mga salita ni Nanay Rosa ay tila mga suntok na bumagsak sa mukha ni Kesha. Naramdaman niyang naloko siya. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay pawang kasinungalingan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lihim ni Nanay Rosa. "May isa pa, Kesha. Tungkol kay Nathan," patuloy ni Nanay Rosa. "Noong ikaw ay nabuntis, merong isang operasyon na ginawa sa'yo. Sinabi nila na para iyon sa kalusugan mo at ng bata. Ngunit ang totoo, pinapalitan nila ang
ang sperm ni Mark ng ibang donor. Nalaglag ang panga ni Kesha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ano po? Pinapalitan? Bakit po? Dahil baog si Mark, Kesha. Matagal na siyang baog. Pero ayaw ni Doña Aurora na malaman ng iba. Kailangan niya ng apo na magmamana ng kanilang pangalan. Kaya ginawa nila yon. Kinuha nila ang sperm ng kapatid ni Mark, si Kuya Miguel. Si Kuya Miguel ang tunay na ama ni Nathan. Paliwanag ni Nanay Rosa habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Para kay Kesha, ang mundo ay tila gumuho. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay pawang kasinungalingan. Ang kanyang asawa ay baog at ang kanyang anak ay hindi anak ng kanyang asawa. Siya ay ginamit lamang bilang isang makina ng anak para sa pamilyang walang pakundangan. Si Kuya Miguel, pero patay na po siya, di ba? Tanong ni Kesha, ang kanyang boses ay tila bulong na lamang. Tumango si Nanay Rosa. Oo, Hija. Matagal na siyang namayapa, kaya wala nang makakapagpatunay sa lahat ng ito. Kaya naglakas loob si Doña Aurora na gawin ito. Alam niya na wala kang magagawa. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, may isang maliit na apoy ang sumiklab sa puso ni Kesha. Apoy ng puot, ng galit at ng matinding determinasyon. Hindi siya hahayaang muli nilang paglaruan. Hindi niya hahayaang maging biktima siya ng kanilang kasinungalingan. Salamat, Nanay Rosa. Maraming salamat sa pagbubunyag ng katotohanan. Ngayon, alam ko na kung ano ang aking gagawin. Ani Kesha, ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang liwanag. Tumingin siya sa kalangitan. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Nag-iiwan ng mga kulay na kahel at pula. Tila isang bagong simula. Isang bagong pag-asa para kay Kesha. Ngunit bago pa man niya makamit ang kanyang kalayaan, mayroon siyang kailangan gawin. Ang ipagtanggol ang kanyang anak at ang kanyang dangal. Hindi ko po kayo bibiguin, Nanay Rosa. Gagawin ko po ang lahat para sa aking anak. Gagawin ko ang lahat para sa katarungan. Bulong ni Kesha. Ang kanyang puso ay handa ng lumaban. Handa ng harapin ang lahat ng hamon. Ang mga alfero ay hindi pa nakakakita ng tunay na lakas ng isang inang niloko at inapi. Mula nang malaman ni Kesha ang katotohanan mula kay Nanay Rosa, tila may isang bagong apoy na sumiklab sa kanyang puso. Ang galit at sakit ay unti-unting nagiging isang malamig na determinasyon. Hindi na siya ang dating Kesha na sunod-sunuran at walang boses. Ngayon, siya ay isang inang handang lumaban, handang gumanti. Ngunit alam niyang kailangan niya ng matibay na ebidensya. Hindi sapat ang salita lang ni Nanay Rosa. Kailangan niyang hulihin ang mga ahas na gumagapang sa kanyang tahanan. Nagpanggap si Kesha na parang walang alam sa lahat ng kanyang narinig. Patuloy pa rin siyang nagluluto, naglilinis at nag-aasikaso sa mansyon. Ngunit sa bawat galaw niya, mayroong nakatagong layunin. Araw at gabi, binabantayan niya ang bawat galaw ni Mark at Cindy. Ang kanyang mga mata ay naging alerto. Ang kanyang mga pandinig ay naging mas matalas. Tila isang mga ngaso na naghihintay ng tamang pagkakataon. Isang araw, lumabas si Cindy upang mamasyal. Sinabi niya kay Kesha na pupunta siya sa salon. Ngunit alam ni Kesha na hindi yun ang totoo. Narinig niya ang pag-uusap ni Cindy at Mark kinagabihan. At alam niyang may lihim na lakad si Cindy. Dahan-dahang lumakad si Kesha patungo sa kwarto ni Cindy. Ang bawat hakbang niya ay tila paghakbang sa isang manipis na yelo. Alam niyang delikado ang kanyang ginagawa, ngunit kailangan niyang gawin iyon. Kailangan niyang makahanap ng ebidensya. Pagpasok niya sa kwarto ni Cindy, bumungad sa kanya ang isang mundo ng karangyaan. Ang kwarto ay puno ng mamahaling damit, sapatos at alahas. Sa gitna ng kwarto, mayroong isang malaking table na puno ng mga litrato. Nilapitan ni Kesha ang table at tiningnan ang mga litrato. Doon, nakita niya ang mga litrato ni na Mark at Cindy na magkasama, magkayakap, magkahalikan, at magkasama sa iba't ibang lugar. Ang bawat litrato
ay tila isang matalim na balaraw na tumutusok sa kanyang puso. Ang sakit ay hindi niya na halos maramdaman dahil ang kanyang puso ay tila manhid na. Hindi lang iyon. Mayroon din siyang nakitang mga resibo ng mga mamahaling regalo, mga alahas, mga bag, at iba pang luxury items na alam niyang galing kay Mark. Ang mga regalong iyon, ang perang ginamit, ay dapat sana ay para sa kanyang anak, para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ibinuhos lahat ni Mark kay Cindy. Sa ilalim ng isang unan, meron siyang nakitang isang maliit na diary. Dahan-dahan niya itong binuksan. Doon, isinulat ni Cindy ang lahat. Ang kanyang pagmamahal kay Mark, ang kanyang mga plano na kuhanin si Nathan, at ang kanyang matinding pagkamuhi kay Kesha. Hindi na ako makapaghintay na mawala si Kesha sa buhay namin. Ako ang karapat-dapat na maging ginang ng tahanang ito, hindi siya. Ako ang mas mahal ni Mark, nakasulat sa diary ni Cindy. Ang bawat salitang nakasulat sa diary ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang sistema. Naramdaman ni Kesha ang isang matinding galit na bumabalot sa kanya. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Cindy na gawin sa kanya ang lahat ng yon. Ang babaeng tinuring niyang kapatid, ang babaeng ipinagtanggol niya sa lahat ng pagkakataon, ay siya palang sisira sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng galit, mayroong isang maliit na ngiti ang lumabas sa labi ni Kesha. Ang mga ebidensyang nakita niya ay sapat na upang ibagsak ang mga alfero. Mayroon na siyang armas at handa na siyang gamitin iyon. Habang abala si Kesha sa pagkuha ng mga litrato ng mga ebidensya gamit ang kanyang cellphone, biglang may narinig siyang yabag ng mga paa. Mabilis siyang nagtago sa likod ng kurtina. Ang kanyang puso ay malakas na bumubulusok. Si Mark. Hindi niya inaasahang babalik ito ng maaga. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Cindy. Pumasok si Mark at naglakad patungo sa kama. Kinuha niya ang cellphone niya na naiwan niya sa kwarto ni Cindy. Sana hindi niya ito nakita. Bulong ni Mark sa sarili. Hindi niya alam na nasa loob ng kwarto si Kesha. Nakikinig sa bawat salita niya. Pagkaalis ni Mark, lumabas si Kesha mula sa pinagtataguan niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nakita niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kama ni Cindy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Doon, nakita niya ang isang mamahaling kwintas, isang singsing at isang set ng hikaw. Ang mga ito ay pamilyar sa kanya. Ang mga ito ay dapat sanang ibinigay ni Mark sa kanya bilang regalo sa kanilang anibersaryo. Ngunit ibinigay pala nito kay Cindy. Sa loob ng isang buwan, ibinigay mo ang lahat ng regalong yon kay Cindy. Samantalang ako, isang simpleng bulaklak nga lang ay hindi mo maibigay? Bulong ni Kesha. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Humakbang si Kesha patungo sa salamin ni Cindy. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang dating Kesha na sunod-sunuran. Ngayon, siya ay isang inang handang lumaban. Isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang karapatan. Hindi niyo ako pwedeng gawing tanga. Hindi niyo ako pwedeng tapakan. Dahil ngayon, ako na ang magtatapon sa inyo sa kalsada. Bulong ni Kesha. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng banta. Ang gabing iyon ay isa sa pinakamahaba sa buhay ni Kesha. Ang mga ebidensyang hawak niya ay tila nagbabaga sa kanyang kamay, at ang bawat salitang nakita niya sa diary ni Cindy ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang manatiling kalmado. Kinabukasan, nagdesisyon si Kesha na kausapin si Mark. Ayaw niyang direktang isumbat ang lahat ng kanyang nalaman, kundi nais niyang marinig mula sa bibig ni Mark kung hanggang saan ang kanyang panloloko. Hinintay ni Kesha si Mark na makauwi mula sa trabaho. Gaya ng dati, inihanda niya ang hapunan, ang paboritong adobo nito. Ngunit sa pagkakataong ito,
Ang bawat piraso ng karne na inilalagay niya sa plato ni Mark ay tila nagiging mapait na alaala. Pagkatapos ng hapunan, habang nasa sala sila, nilapitan ni Kesha si Mark. Mark, pwede ba tayong mag-usap? Mahina niyang tanong. Bumuntong hininga si Mark, tila naiinis. Tungkol saan na naman, Kesha? Pagod ako. Marami akong problema sa trabaho. Tungkol sa atin. Sa pamilya natin. Sagot ni Kesha. Pilit na pinatitigas ang kanyang loob. Natawa si Mark. Isang tawa na walang kaligayahan. Ano pa bang pag-uusapan? Ayos naman tayo may anak tayo. May bahay. May pera. Hindi ka ba masaya? Masaya? Mark, nakikita mo ba ang sarili mo? Ang pamilya natin ay unti-unting nawawasak. Pakiramdam ko, lumalayo ka. Ani Kesha, pilit na pinipigil ang kanyang mga luha. Umiling si Mark. Kesha, minsan ikaw ang problema. Ang pagiging selosa mo, ang pagiging clingy mo. Kung hindi ka ganyan, baka hindi ako lumayo. Ang mga salita ni Mark ay tila mga palaso na tumama sa puso ni Kesha. Nagulat siya sa kung gaano kabilis baliktarin ni Mark ang sitwasyon, gawing kasalanan niya ang lahat. Kasalanan ko? Mark, hindi ako ang may gawa nito. Alam kong merong ibang babae sa buhay mo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit mo nagawa sa akin ito. Biglang tumayo si Mark, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Huwag kang mag-imbento, Kesha. Wala akong ibang babae. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Kung hindi ka kasi marunong umintindi, edi sana hindi tayo nagkakaproblema. Naramdaman ni Kesha ang matinding sakit at pagkadismaya. Hindi na niya halos makilala ang Mark na minahal niya. Ang lalaking dati ay nagbigay sa kanya ng seguridad, ay siya na ngayong sumisira sa kanyang pagkatao. Kaya ko bang paniwalaan ang sinasabi mo? Tanong ni Kesha. Ang kanyang boses ay tila bulong na lamang. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako, ginagawa ko ang lahat para sa pamilya natin. Sagot ni Mark, sabay talikod at pumasok sa kanyang kwarto. Naiwan si Kesha na mag-isa sa sala, ang kanyang puso ay puno ng kawalang pag-asa. Nagsimula siyang umiyak, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi, nag-iiwan ng bakas ng sakit at kalungkutan. Narinig niya ang tawanan ni Mark at Cindy sa labas, tila nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Ang bawat tawa ay tila isang matalim na balaraw na tumutusok sa kanyang puso. Lumapit siya sa kwarto ni Nathan. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog. Walang alam sa unos na nangyayari sa kanilang pamilya. Dahan-dahang niyang kinarga si Nathan at ipinagheli ito. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na saktan kanila. Ipapakita ko sa kanila kung sino ang tunay na magulang. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Bulong ni Kesha sa kanyang anak. Ngunit habang kinakarga niya si Nathan, meron siyang nakitang isang folder sa ibabaw ng lamesa ni Mark. Nagulat siya sa kanyang nakita. Ito ay mga papeles ng legal guardianship na inihahanda laban sa kanya. Gusto nilang kuhanin si Nathan sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi niya akalain na aabot sa ganoon ang kanilang kasamaan. Gusto nilang kuhanin ang kanyang anak, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang buhay. Hindi ko hahayaan na mangyari ito, bulong ni Kesha. Sa sandaling iyon, isang matinding determinasyon ang bumalot kay Kesha. Hindi na siya iiyak, hindi na siya magpapadaig, handa na siyang lumaban, handa na siyang gumanti. Ngunit bago pa man niya simulan ang kanyang laban, mayroong isang bagay na kailangan niyang gawin. Ang alamin ang lahat ng katotohanan tungkol sa DNA ni Nathan. Kailangan niya ng matibay na ebidensya upang ipagtanggol ang kanyang anak. Kailangan niyang tapusin ang kasinungalingan na bumabalot sa kanyang buhay. Ang gabing iyon ay naging simula ng kanyang pagbangon. Ang kanyang puso ay puno ng galit. Ngunit meron din itong kasamang lakas na handang ipaglaban ang kanyang karapatan.
Ang mga Alfero ay hindi pa nakakakita ng tunay na lakas ng isang inang niloko at inapi. Ang mga papeles ng legal guardianship ay tila nagbabaga sa isipan ni Kesha. Hindi lang sapat na niloko at sinaktan siya ng mga Alfero. Ngayon, gusto pa nilang agawin ang kanyang anak, ang tanging yaman niya. Ngunit sa bawat pagsubok na ibinabato sa kanya, mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Kailangan niya ng katibayan, isang hindi matatawarang patunay na si Nathan ay tunay na kanyang anak at na siya ang nag-iisang may karapatan dito. Kailangan niya ang resulta ng DNA. Alam ni Kesha na delikado ang kanyang gagawin. Ang pagkuha ng sample mula kay Mark ay hindi madali. Lalo pa at bantay sarado siya ng kanyang biyenan at ni Cindy. Ngunit ang pag-ibig niya kay Nathan ay mas matindi pa sa anumang takot. Isang hapon, nagkaroon ng pagkakataon si Kesha. Si Mark ay nag-eehersisyo sa gym sa mansyon at tulog si Nathan. Dahan-dahang lumapit si Kesha sa kwarto ni Mark. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat. Hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng cotton buds at isang malinis na lalagyan. Pagpasok niya sa kwarto, agad siyang naghahanap ng bagay na may DNA ni Mark. Nakita niya ang isang sipilyo nito sa banyo. Kinuha niya ito ng maingat at kumuha ng sample. Pagkatapos, kumuha rin siya ng isang maliit na buhok ni Nathan habang mahimbing itong natutulog. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, tila may isang tambol na naglalaro sa kanyang dibdib. Pagkatapos makuha ang mga sample, agad siyang lumabas ng mansion. Sinabi niya kay Doña Aurora na mayroon siyang bibilhin sa labas at pilit niyang pinatigas ang kanyang muka upang hindi nito mahalata ang kaba. Naglakad siya patungo sa isang malayo at hindi pamilyar na laboratorio na inirekomenda ni Nanay Rosa. Nang makarating siya sa laboratorio, nakabalat kayo siya. Suot niya ang isang malaking salamin, isang sombrero at isang scarf upang hindi siya makilala. Nagpanggap siyang isang ordinaryong babae na may problema sa DNA ng kanyang anak. Pagkatapos niyang ibigay ang mga sample, sinabihan siya ng technician na bumalik pagkatapos ng 3 araw. Ang 3 araw na yon ay tila isang kawalang hanggan para kay Kesha. Bawat segundo ay puno ng kaba, ng takot at ng pag-asa. Sa loob ng 3 araw na yon, tila isang anino si Kesha sa mansyon. Wala siyang gaanong kibuan, hindi siya gaanong ngumiti. Ang kanyang isipan ay puno ng mga posibilidad. Paano kung mali ang impormasyon ni Nanay Rosa? Paano kung tunay ngang anak ni Mark si Nathan? Paano kung hindi siya manalo sa laban na ito? Gabi-gabi? Bago matulog, nilalapitan niya si Nathan. Hinihimas niya ang mukha ng bata. Pinakikinggan ang payapa nitong paghinga. Ang mga mata ni Kesha ay puno ng luha. Ngunit pilit niyang pinipigilan ang sarili na umiyak. Ayaw niyang makita ni Nathan na malungkot siya. Sa 3 araw, bumalik si Kesha sa laboratorio. Ang panahon ay masama. Umulan ng malakas at ang bawat patak ng ulan ay tila nagdaragdag sa kaba ng kanyang puso. Hawak niya ang isang maliit na payong, pilit na pinoprotektahan ang sarili mula sa ulan. Pagdating niya sa laboratorio, tahimik siyang naghintay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay malakas na bumubulusok. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman, takot o pag-asa. Paglabas ng technician, may hawak itong isang brown envelope. Inabot niya ito kay Kesha. Ma'am, narito na po ang resulta ng DNA test. Dahan-dahang kinuha ni Kesha ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Binuksan niya ang envelope at kinuha ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay lumipad sa mga salitang nakasulat sa papel. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang puso. 0% probability of paternity. Ang mundo ni Kesha ay tila gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at muntik na siyang bumagsak. Ang mga salita
ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Hindi anak ni Mark si Nathan. Totoo ang sinabi ni Nanay Rosa. Ginamit siya. Niloko siya. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, mayroong isang maliit na ngiti ang lumabas sa labi ni Kesha. Hindi ito ngiti ng kaligayahan, kundi ngiti ng determinasyon. Mayroon na siyang armas, mayroon na siyang katibayan. Tumingin siya sa bintana. Ang ulan ay patuloy pa rin sa pagpatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang ulan ng kalungkutan, kundi ang ulan ng pag-asa, ng pagbangon at ng paghihiganti. Patawad anak, sa lahat ng kasinungalingan na bumabalot sa iyo. Ngunit ngayon, sisiguraduhin kong malaya ka na mula sa mga alfero, bulong ni Kesha sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit puno rin ito ng galit at lakas. Ang mga alfero ay hindi pa nakakakita ng tunay na lakas ng isang inang niloko at inapi. Ang kanyang paghihiganti ay magsisimula na. Ang resultang 0% probability of paternity ay tila naghuhumiyaw sa isipan ni Kesha, isang sigaw na nagpabalik sa kanyang sarili mula sa pagkawasak. Ang dati niyang pagiging mahina ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na siya isang basang-basahan na basta na lang itatapon. Siya ay naging apoy na handang lamunin ang mga nagtangkang sumunog sa kanya. Pagkatapos makuha ang resulta ng DNA, hindi na nag-aksaya ng oras si Kesha. Alam niyang papalapit na ang unang kaarawan ni Nathan at iyon ang magiging perpektong entablado para sa kanyang paghihiganti. Ngunit kailangan niya ng masusing plano, isang detalyadong pag-atake na hindi nila inaasahan. Ang kanyang unang hakbang ay ang pag-arkila ng isang pribadong investigador. Hindi niya ito magagawa kung walang pera. Sa loob ng ilang taon niyang pamamalagi sa mansyon, mayroon siyang naitabing kaunting pera mula sa mga regalong natatanggap niya sa kanyang mga kamag-anak at mula sa paminsan-minsang pagtitinda ng kanyang mga niluluto sa labas. Ibinenta niya ang kanyang mga alahas, kahit ang kanyang wedding ring na dati ay sumisimbolo ng kanyang pagmamahal kay Mark. Ngayon, ang mga alahas na yon ay sumisimbolo ng kanyang paglaya. Nang makahanap siya ng pribadong investigador, ipinasa niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang mga ebidensya ng pagtataksil ni na Mark at Cindy, ang balakid sa legal guardianship, at ang masalimuot na kwento ng DNA ni Nathan. Ang investigador, isang matandang babae na may karanasan sa pagharap sa mga mayayaman at makapangyarihan, ay nakinig ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Huwag kang mag-alala, ma'am. Hindi tayo hahayaan na mawalan ka ng anak. Tutulungan kitang ipaglaban ang iyong karapatan. Pangako ng investigador. Pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap sa investigador, muling bumalik si Kesha kay Nanay Rosa. Kailangan niya ng huling piraso ng puzzle, ang opisyal na dokumento o patotoo tungkol sa operasyong naganap noong siya ay buntis. Nanay Rosa, kailangan ko po ng tulong niyo. Kailangan po nating makita ang mga papeles tungkol sa operasyong ginawa sa akin. Kailangan po natin ang pangalan ng doktor na gumawa nito, ani Kesha. Nanginig si Nanay Rosa, ngunit sa huli ay tumango rin ito. Hija, delikado ang gagawin natin, ngunit gagawin ko ang lahat para sa iyo at kay Nathan. Magkasama silang naghahanap. Lihim silang naghalughog sa mga lumang dokumento ng pamilya Alfero, sa mga lumang drawer ni Doña Aurora. Sa gitna ng kanilang paghahanap, nakita nila ang isang lumang folder na may nakasulat na pangalan ng isang yumaong doktor, si Dr. Reyes, ang doktor na nagsagawa ng operasyon kay Kesha. Sa folder na yon, mayroong detalyadong ulat tungkol sa IVF procedure at ang paggamit ng sperm donor. Ang pagtuklas na yon ay tila nagbigay ng huling piraso ng puzzle kay Kesha. Mayroon na siyang lahat ng ebidensya na kailangan niya. Ang pagtataksil ni na Mark at Cindy, ang balakid sa legal guardianship, at ang pinakamalaking kasinungalingan ng mga Alfero,
ang paggamit sa kanya bilang isang inahan para sa isang anak na hindi galing sa dugo ni Mark. Sa loob ng mansyon, patuloy ang paghahanda para sa unang kaarawan ni Nathan. Ang buong bahay ay puno ng mga dekorasyon, mga bulaklak, at mga catering staff. Si Cindy, na tila reyna ng mansion, ang namamahala sa lahat. Palagi itong nakangiti, tila nagtatago ng isang masamang lihim sa likod ng kanyang mga ngiti. Nakita ni Kesha ang imbitasyon para sa kaarawan ni Nathan. Nakasulat sa ibaba ng imbitasyon ang pangalan ni Cindy bilang organizer. Isang matalim na ngiti ang lumabas sa labi ni Kesha. Sige Cindy, magpakasaya ka sa pagiging organizer dahil sa gabing ito, ikaw ang magiging bida sa sarili mong bangungot. Sa mga sumunod na araw, tila may isang bagong Kesha ang nabuhay. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang malamig na apoy. Ang kanyang mga kilos ay naging mas determinado. Hindi na siya umiiyak sa dilim. Sa halip, pinaplano niya ang kanyang bawat galaw. Araw-araw, sinasanay niya ang kanyang sarili na maging matatag. Nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa batas, tungkol sa karapatan ng isang ina. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang nalalaman upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Ang kanyang pagbabago ay napansin din ni Mark. Kesha, bakit parang ang tahimik mo nitong mga nakaraang araw? May problema ba? Tanong ni Mark, isang gabi. Ngumiti si Kesha, isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Wala Mark, nag-iisip lang ako. Kailangan kong maging malakas para kay Nathan. Hindi ba yun ang gusto mo? Tinitigan siya ni Mark ng may pagdududa, ngunit hindi na nagtanong pa. Akala niya ay tuluyan ng sumuko si Kesha. Natanggap na nito ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi niya alam. Ang katahimikan ni Kesha ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Malapit na ang araw ng kaarawan mo, anak, at sa araw na yon, magsisimula ang bago nating buhay. Bulong ni Kesha kay Nathan habang karga niya ito. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal, at puno ng isang matinding determinasyon. Habang papalapit ang araw ng kaarawan ni Nathan, mas lalong tumitindi ang tensyon sa loob ng mansyon. Si Cindy, na ngayon ay halos kinikilala ng ginang ng tahanan, ay lumalabas ang tunay na kulay. Ang kanyang dating matamis na ngiti ay napalitan ng isang mapanuyang pagtawa, at ang kanyang mga kilos ay pununo ng pagmamay-ari at pagkamuhi kay Kesha. Isang umaga, habang nag-aalmusal ang lahat, dumating si Doña Aurora sa dining table na may daladalang isang kahon ng mamahaling kape. Inilapag niya ito sa harap ni Cindy. Cindy, Ija, alam kong paborito mo ito, kaya binili ko para sa'yo. Ngumiti si Cindy, puno ng pagmamalaki, at tiningnan si Kesha ng may panunuya. Salamat po, Doña Aurora. Alam niyo po talaga kung ano ang paborito ko. Naramdaman ni Kesha ang hapdi sa kanyang dibdib. Sa loob ng halos 2 taon niyang pamamalagi sa mansyon, hindi kailanman binigyan ni Doña Aurora ng anumang regalo si Kesha. Ngunit si Cindy, na isang estranghero, ay nakakatanggap ng lahat ng kanyang gusto. Kesha, anong ginagawa mo riyan? Huwag mong pabayaan ang kape ni Cindy. Hindi mo ba nakikita na nanlalamig na? Ani Doña Aurora sa isang matalim na boses. Dahan-dahang tumayo si Kesha at lumapit sa kape ni Cindy. Kinuha niya ang tasa at binuhusan ito ng mainit na kape mula sa kapehan. Ngunit sa kanyang pagkabuhos, biglang nahulog ang tasa sa kanyang kamay. Ang mainit na kape ay tumapon sa kanyang balat, nag-iwan ng isang matinding hapdi. Aray! Sigaw ni Kesha. Napatayo si Mark at Doña Aurora, ngunit si Cindy ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. Kesha sis, ang lampa mo talaga. Hindi mo nga kayang humawak ng tasa. Paano ka pa kaya mag-aasikaso sa mga bisita sa kaararawan ni Nathan? Mapanuyang sabi ni Cindy. Naramdaman ni Kesha ang matinding sakit sa kanyang kamay, ngunit mas matindi ang sakit sa kanyang puso. Tiningnan niya si Cindy ng may malamig na titig.
Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit meron din itong kasamang isang kakaibang ngiti. Huwag kang mag-alala, Cindy. Alam ko kung paano ko aalagaan ang sarili ko. At alam ko rin kung paano ko aalagaan ang mga bisita sa kaarawan ni Nathan. Sisiguraduhin kong hindi nila makakalimutan ang gabing iyon. Sagot ni Kesha. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng banta. Nagulat si Cindy sa sagot ni Kesha. Bigla siyang kinabahan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang sinabi ni Kesha. Mayroon ba itong nalalaman? Anong ibig mong sabihin, Kesha? Tanong ni Cindy. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti si Kesha. Isang nangiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Malalaman mo rin, sa tamang panahon. Pagkatapos noon, dahan-dahang umalis si Kesha sa dining area. Iniwan niya ang tatlo na naguguluhan at puno ng takot. Alam niyang nagsisimula na ang kanyang paghihiganti. Sa loob ng kanyang kwarto, inalagaan ni Kesha ang kanyang kamay. Ang paso ay masakit. Ngunit masakit pa rin ang sugat sa kanyang puso. Ngunit sa bawat sakit, mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Hindi ko hahayaan na saktan niyo pa ako. Hindi ko hahayaan na agawin niyo ang anak ko. Bulong ni Kesha. Habang nagpapahinga siya, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay sinagot niya rin. Hello? Ani Kesha. Ma'am Kesha, ako po ito, ang private investigator. Mayroon po akong importanteng balita para sa inyo. Tungkol po sa medical records ni Doña Aurora. Sagot ng investigador. Nagulat si Kesha sa kanyang narinig. Medical records ni Doña Aurora? Ano kaya ang kinalaman nito sa lahat ng kanyang nalalaman? Ano po iyon? Ano po ang nakita niyo? Tanong ni Kesha. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ma'am, nakuha ko po ang medical records ni Doña Aurora. At doon po, nakita ko ang isang bagay na magpapaliwanag sa lahat. Mayroon po siyang malubhang sakit na nagiging dahilan kung bakit niya kailangang magkaroon ng apo kahit na hindi galing sa dugo ni Mark, paliwanag ng investigador. Para kay Kesha, ang balita ay tila isang malakas na pagsabog. Ang lahat ng kanyang nalalaman ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang kasamaan ni Doña Aurora ay hindi lang dahil sa pagmamay-ari, kundi dahil din sa kanyang sariling kalagayan. Kailangan ko po kayong makita. Ngayon na po. Ani Kesha. Pagkababa ng telepono, tumingin si Kesha sa bintana. Ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mansyon, ngunit sa kanyang puso, mayroong isang apoy na nagbabaga, handang lamunin ang lahat ng kasamaan. Huwag kang mag-alala, Nathan. Malapit na tayong maging malaya. Malapit na tayong makalaya sa kulungan na ito. Bulong ni Kesha sa kanyang sarili. Ang balita tungkol sa medical records ni Doña Aurora ay tila isang mitya na nagpaliyab sa isipan ni Kesha. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo, naglalabas ng isang mas malalim at mas madilim na plano sa likod ng lahat ng kasinungalingan. Ngunit bago pa man niya ibunyag ang lahat, meron pa siyang isang huling ebidensya na kailangan, ang plano ni Mark na ibenta ang bahay ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, maagang umalis si Kesha sa mansyon upang makipagkita sa pribadong investigador. Doon, nalaman niya ang buong katotohanan. Si Doña Aurora ay merong isang malubhang sakit na genetic, isang karamdaman na nagdulot ng pagkabaog sa lahat ng lalaki sa kanyang angkan, kabilang na si Mark. Ang pagnanais ni Doña Aurora na magkaroon ng dugo ng Alfero, na magmamana ng kanilang kayamanan, ay naging sanhi ng kanyang paggawa ng labag sa batas, ang paggamit ng sperm ni Miguel, kapatid ni Mark, upang mabuntis si Kesha, at ang pagtatago ng buong katotohanan sa loob ng maraming taon. Hindi lang iyon. Mayroon ding nalaman si Kesha tungkol kay Mark dahil sa lumalaking utang ng kanilang negosyo. Balak nitong ibenta ang lumang bahay ng kanyang mga magulang sa probinsya, ang bahay na pinagmulan ng kanilang yaman, upang makakuha ng pondo. Ang bahay na yon ay mayroon pang sentimental na halaga sa pamilya.
Ngunit dahil sa kanyang walang kapararakang pamumuhay at paglustay sa pera para kay Cindy, nagawa niyang isugal ang lahat. Pagbalik ni Kesha sa mansion, nakita niya si Mark na abala sa pakikipag-usap sa telepono. Dahan-dahan siyang lumapit, pilit na pinakakalma ang kanyang sarili. Narinig niya ang pag-uusap ni Mark. Oo, sige. Kailangan ko ng pera ngayon na. Kung hindi, babagsak ang negosyo natin. Kaya kailangan nating ibenta ang bahay na yon. Kahit na ayaw ni Mami. Ang mga salita ni Mark ay tila nagpatindig ng balahibo ni Kesha. Hindi niya akalain na aabot sa ganoon ang kanyang kasamaan. Para sa pera, handa siyang isakripisyo ang lahat, pati ang bahay na pinagmulan ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng tawag, lumapit si Kesha kay Mark. Mark, anong pinag-uusapan mo? Bakit mo gustong ibenta ang bahay ng mga magulang mo? Tanong ni Kesha. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkabigo. Nagulat si Mark sa biglaang paglitaw ni Kesha. Kesha, wala kang pakialam sa mga pinag-uusapan ko. Hindi mo naiintindihan ang mga problema sa negosyo. Sagot ni Mark. Pilit na itinatago ang kaba. Hindi ko naiintindihan. Mark, ang bahay na yon ay mayroon pang sentimental na halaga sa pamilya ninyo. Paano mo nagawang isugal ang lahat dahil lang sa pera? Ani Kesha. Ang kanyang boses ay tumataas. Lumapit si Mark kay Kesha. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Huwag kang makialam sa mga desisyon ko, Kesha. Hindi mo ako asawa. Kung hindi ka kasi marunong umintindi, edi sana hindi tayo nagkakaproblema. Hindi ako asawa. Mark, ano ba ang tingin mo sa akin? Isang kasangkapan. Isang robot na susunod sa lahat ng iyong utos? Tanong ni Kesha. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kung ganoon ang tingin mo, edi ganoon. Mas mabuti pa kung umalis ka na lang sa buhay ko. Wala kang mapupuntahan, wala kang pera, wala kang pamilya. Kaya ka nakakapanatili dito ay dahil sa akin. Sagot ni Mark, puno ng pagmamayabang. Naramdaman ni Kesha ang matinding sakit at puot. Hindi niya akalain na aabot sa ganoon ang kanyang kasamaan. Ang lalaking minahal niya ay siya na ngayong sumisira sa kanyang pagkatao. Mark, hindi mo ako kayang paalisin sa buhay ni Nathan. Ako ang ina niya at ipaglalaban ko siya hanggang sa huling patak ng aking dugo. Ani Kesha? Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nagtawa si Mark. Ipaglaban? Saan ka kukuha ng lakas? Wala kang kahit na ano. Kesha, wala kang laban sa akin. Ngunit sa mga salitang yon ni Mark, mayroon ng isang kakaibang nangiti ang lumabas sa labi ni Kesha. Mark, baka nakakalimutan mo. Mayroon akong hawak na ebidensya na sisira sa lahat ng iyong pinaghirapan. Ang lahat ng iyong kasinungalingan, ang lahat ng iyong pagtataksil, ay mabubunyag sa gabing ito. Nagulat si Mark sa sinabi ni Kesha. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Mayroon bang alam si Kesha? Anong ibig mong sabihin, Kesha? Huwag kang mag-imbento. Ani Mark, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti si Kesha, isang nangiting puno ng panunuya. Malalaman mo rin, sa tamang panahon. Pagkatapos noon, dahan-dahang umalis si Kesha sa sala. Iniwan niya si Mark na naguguluhan at puno ng takot. Alam niyang nagsisimula na ang kanyang paghihiganti. Sa kanyang kwarto, kinuha ni Kesha ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang voice recorder at sinimulan niyang i-record ang lahat. Ang bawat pag-uusap nila ni Mark, ang bawat pag-uusap ni Cindy at Doña Aurora, ang lahat ay kanyang i-record. Kailangan niya ng matibay na ebidensya upang ibagsak ang mga alfero. Hindi ko hahayaan na saktan niyo pa ako. Hindi ko hahayaan na agawin niyo ang anak ko. Dahil ngayon, ako na ang magtatapon sa inyo sa kalsada. Bulong ni Kesha. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng banta. Ang gabi bago ang unang kaarawan ni Nathan ay tila isang huling hininga ng kalmado bago sumabog ang isang malakas na bagyo. Sa kabila ng paghahanda para sa engrandeng selebrasyon, naramdaman ni Kesha ang bigat ng katahimikan
sa loob ng mansion. Ito ang huling gabi na matutulog siya sa kwartong iyon bilang asawa ni Mark at bilang bihag ng mga Alfero. Dahan-dahang kinarga ni Kesha si Nathan mula sa duyan at inihiga ito sa tabi niya sa kama. Hinihimas niya ang buhok ng bata. Pinagmamasdan ang payapang mukha nito habang mahimbing na natutulog. Sa kanyang mga mata, tila isang pelikula ang naglalaro. Ang araw ng kapanganakan ni Nathan, ang kanyang unang nangiti, ang kanyang unang hakbang. Ang mga alaalang iyon ay tila mga gintong hibla na nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Anak, pasensya na kung kailangan mong danasin ang lahat ng ito. Ngunit ginagawa ko ang lahat para sa iyo. Para sa ating kalayaan, bulong ni Kesha habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang awit, puno ng pagmamahal at pag-aalala. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Nathan, dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang isang maliit na maleta at sinimulan niyang iimpake ang mga damit ni Nathan. Ilang piraso lang, sapat na para sa kanilang bagong simula. Ang bawat damit na kanyang tinitiklop ay tila isang hakbang patungo sa kanilang paglaya. Habang nag-iimpake, nakita niya ang isang lumang litrato, ang litrato ng kanyang yumaong ama. Kinarga niya ito at niyakap ng mahigpit. Tatay, sana ay ipagmalaki niyo ako. Gagawin ko ang lahat upang ipagtanggol ang dangal ng ating pangalan. Hindi ko hahayaan na tapakan kami ng mga Alfero. Naramdaman niya ang isang mainit na yakap na bumalot sa kanya. Tila isang huling paalam mula sa kanyang ama. Ang yakap na yon ay nagbigay sa kanya ng lakas at tapang. Pagkatapos niyang mag-impake, umupo si Kesha sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang kanyang reflection sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang dating Kesha na sunod-sunuran. Ngayon, siya ay isang inang handang lumaban, isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang karapatan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ngunit mayroong isang bagay na bumabagabag pa rin sa kanya, ang pagdududa. Makakaya ba niya ang lahat? Magtatagumpay ba siya sa kanyang laban? Sa gitna ng kanyang mga pagdududa, biglang may kumatok sa kanyang pinto. Nagulat si Kesha. Sino kaya ito? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Si Nanay Rosa. May daladala itong isang tray ng lugaw at mainit na tsa. Hija, alam kong hindi ka pa kumakain, kaya ipinagluto kita ng paborito mo. Ani Nanay Rosa, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Kesha, isang ngiti na may bahid ng kalungkutan. Salamat po, Nanay Rosa. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Umupo sila sa kama at nagsimulang kumain. Ang init ng lugaw ay tila nagpapakalma sa kanyang kalooban. Ang bawat subo ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Huwag kang mag-alala, Hija. Nandito lang ako para sa'yo at para kay Nathan, ani Nanay Rosa, habang hinahaplos ang buhok ni Kesha. Ang mga salita ni Nanay Rosa ay tila nagtanggal ng lahat ng pagdududa sa kanyang puso. Naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Mayroon siyang kakampi, mayroon siyang pamilya. Pagkatapos nilang kumain, nagpaalam na si Nanay Rosa. Naiwan si Kesha na mag-isa sa kwarto. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon. Tumingin siya sa bintana. Ang gabi ay unti-unting lumilipas. Malapit na ang umaga at kasama nito ang araw ng kaarawan ni Nathan. Ang araw na magbabago sa kanilang buhay. Nathan, anak, malapit na. Malapit na tayong maging malaya, bulong ni Kesha. Ngunit sa labas ng mansion, isang pamilyar na tunog ang nagsimulang marinig. Ang mga sasakyan ng media, ang mga sigaw ng mga reporter, at ang ingay ng pagdating ng mga bisita. Nagsisimula na ang selebrasyon. Nagsisimula na ang kanyang paghihiganti. Humakbang si Kesha patungo sa kanyang closet. Kinuha niya ang kanyang pinakasimpleng puting damit.
Isang damit na sumisimbolo ng kanyang pagiging inosente at kalinisan. Sa loob ng kwartong iyon, isang bagong Kesha ang nabuo. Isang Kesha na handang harapin ang lahat ng hamon, isang Kesha na handang ipaglaban ang kanyang karapatan, at isang Kesha na handang ibagsak ang mga alfero. Ang ganda ng puting damit mo, Kesha. Bagay na bagay sa'yo. Mukha kang isang anghel na handa nang ihatid sa sarili niyang libing. Ang boses ni Cindy ay tila kagat ng langgam, mahapdi at puno ng kamandag habang bumubulong sa tenga ni Kesha sa gitna ng naglalakihang mga chandelier ng ballroom. Nakatayo sila sa gilid ng engranding buffet table na punong-puno ng mga pagkaing hindi kayang bayaran ng isang ordinaryong pamilya sa loob ng isang taon. Ang amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango ay humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon, ngunit para kay Kesha, ang paligid ay tila isang hurnong, dahan-dahang tumutupok sa kanyang pagkatao. Suot ni Kesha ang kanyang simpleng puting sutla na damit. Wala itong palamuti, walang kislap, ngunit sa ilalim ng mga ilaw ng mansion, ang kaputian nito ay tila isang sampal sa karangyaan ng pamilya Alfero. Sa kabilang banda, si Cindy ay nagniningning sa kanyang matingkad na pulang gown. Ang bawat kislap ng kanyang mga alahas ay tila pagmamayabang ng posisyong malapit na niyang agawin. Salamat, Cindy. Pinili ko talaga ang puti dahil ito ang huling pagkakataon na makikita niyo akong ganito. Kalmadong sagot ni Kesha. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin sa mga kamera ng media na kanina pa kumukuha ng bawat anggulo ng perpektong pamilya Alfero. Lumapit si Doña Aurora. Suot ang kanyang pinaka-aristokratikong ngiti. Hinawakan niya ang braso ni Kesha ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa balat ng manugang. Kesha, Hija, ayusin mo ang mukha mo. Maraming reporter dito. Ipakita mo sa kanila kung gaano kakapalad na naging bahagi ka ng pamilyang ito. Huwag mong ipahiya si Mark. Lumingon si Kesha sa kanyang biyenan. Nakikita niya sa mga mata nito ang matinding panghahamak, ang tingin na ibinibigay sa isang gamit na luma na at balak ng itapon. Huwag kayong mag-alala, Doña Aurora. Sisiguraduhin kong sa gabing ito, ang pangalang Alfero ay magiging bukambibig ng lahat. Hinding-hindi nila makakalimutan ang selebrasyong ito. Nagsimula ang programa. Ang bawat palakpakan ng mga bisita ay tila hampas ng alon sa pandinig ni Kesha. Nakita niya si Mark sa kabilang panig ng silid. May hawak na baso ng alak at nakikipagtawanan sa mga business associates. Paminsan-minsan ay sumusulyap ito kay Cindy. Isang sulyap na puno ng lihim na pangako. And now, for the welcome remarks, let us all welcome the mother of the birthday boy, Mrs. Kesha Alfero. Anunsyo ng MC. Naramdaman ni Kesha ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang bawat hakbang niya patungo sa stage ay tila paglakad sa isang linyang naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang kinabukasan. Paghawak niya sa mikropono, ang lamig ng metal ay gumuhit sa kanyang palad. Tumingin siya sa mga bisita, sa mga flash ng kamera, at sa kanyang pamilyang nakaupo sa harap, sina Mark, Cindy, at Doña Aurora, na lahat ay nakangiti. Inaakalang magbibigay lang siya ng isang tradisyonal at madamdaming speech ng pasasalamat. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Kesha. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at matapang. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang unang taon ni Nathan. Ngunit bago ang lahat, mayroon akong inihandang isang maikling video presentation. Isang pagbabalik-tanaw sa lahat ng mga sikreto at sakripisyo na bumuo sa pamilyang ito. Senyas ni Kesha sa technician na nasa gilid. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Mark at ang biglang pagtigas ng mukha ni Doña Aurora. Hindi ito kasama sa plano. Hindi ito ang inasahan nilang speech. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang malaking projector screen sa gitna ng entablado ay nagsimulang magliwanag.
Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat ng naroon. Handa na ba kayong makita ang katotohanan? Bulong ni Kesha sa mikropono. Sapat lang para marinig ng mga nasa harap. Ang unang imahe na lumabas sa screen ay hindi ang mukha ni Nathan. Ito ay isang malinaw na litrato ni na Mark at Cindy na magkayakap sa loob ng isang madilim na sasakyan. Ang petsa sa ibaba ay noong mismong araw na isinugod si Kesha sa ospital para sa kanyang maselang pagbubuntis. Narinig ni Kesha ang sabay-sabay na paghinga ng malalim ng mga bisita. Ang bulong-bulungan ay dahan-dahang nagsimulang kumalat sa loob ng silid. Tila isang apoy na mabilis na kumakalat sa tuyong damo. Sa dilim, nakita ni Kesha ang panginginig ng mga balikat ni Cindy at ang dahan-dahang pagtayo ni Mark mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng liwanag ng screen, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang susunod na slide ay isang dokumento na may tatak ng isang kilalang law firm. Ang draft ng legal guardianship na naglalayong tustusan ang pag-alis kay Nathan sa piling ng kanyang ina. Kesha, itigil mo ito, sigaw ni Mark mula sa ibaba. Ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Ngunit hindi natinag si Kesha. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang puting damit ay tila isang nagniningning na banta sa gitna ng kadiliman. Bakit, Mark? Takot ka bang malaman nila kung gaano kayo mapagmahal sa akin? Ang huling imahe na lumitaw sa screen ay ang pinakahihintay ni Kesha, ang medical report na may malaking pulang selyo. Isang mabilis na sulyap sa mga salitang nakasulat doon ay sapat na para magulantang ang lahat ng naroon, lalo na si Doña Aurora na ngayon ay napahawak sa kanyang dibdib. Isang malakas na kalansing ng nabasag na baso ang bumasag sa katahimikan habang ang mga salitang DNA, result, 0% probability of paternity ay malaking-malaking nakapaskil sa screen sa harap ng lahat ng mga kamera ng media. Anong kalokohan ito, Kesha? Patayin niyo ang screen na yan. Guard, nasaan ang mga guard? Ang boses ni Mark ay pumitlag sa gitna ng ballroom, puno ng takot at hindi mapigilang galit. Sinubukan niyang sumugod patungo sa technician booth, ngunit ang mga reporter na kanina ay tahimik na kumukuha ng mga litrato ay tila mga pating na nag-unahan sa paligid niya. Ang bawat kislap ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang namumutlang mukha. Ang marangyang selebrasyon na dapat ay simbolo ng kapangyarihan ng mga alfero ay naging isang bukas na kabaong ng kanilang mga lihim. Nakatayo si Kesha sa gitna ng entablado, hindi natitinag, tila isang estatwa ng hustisya na gawa sa puting marmol. Hawak pa rin niya ang mikropono. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa ibaba. Nakita niya si Cindy na pilit nagtatago sa likod ng isang malaking dekorasyong bulaklak. Ang kanyang pulang damit ay hindi na nagbibigay ng ningning, kundi tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng karamihan. Bakit ka natatakot, Mark? Hindi ba't ito ang katotohanang matagal niyo nang itinago? Ang boses ni Kesha ay malumanay, ngunit bawat salita ay may bigat na kayang magpabagsak ng isang pader. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit balak niyo akong itapon pagkatapos ng gabing ito? Dahil alam niyo na ang batang kinaluluguran niyo ay hindi bunga ng pagmamahalan natin, kundi ng inyong maruming plano? Lumingon si Kesha kay Doña Aurora. Ang matandang reyna ng mga alfero ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baston na gawa sa ginto. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay tila naging isang tuyong dahon na handa ng mabuwal. Kesha, itigil mo na ito. Pag-usapan natin ito ng pribado. Ang paos na pakiusap ni Doña Aurora, pilit pa ring isinasalba ang natitirang dignidad ng kanilang pamilya. Pribado? Tulad ng pribadong pagpaplano nyo na agawin sa akin ang anak ko? Tulad ng pribadong paggamit nyo sa katawan ko para lang magkaroon ng tagapagmana ang inyong baog na anak? Isang malakas na singhap
Ang narinig mula sa mga bisita, ang salitang baog, ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong mansyon. Ang mga bulong-bulungan ay naging mas malakas, tila mga bubuyog na nagkakagulo. Muling nagliwanag ang malaking screen. Sa pagkakataong ito, lumabas ang isang recording ng boses, ang pag-uusap ni Doña Aurora at ng yumaong si Dr. Reyes. Malinaw na narinig ng lahat ang plano ng matanda na gamitin ang artificial selection at ang sperm donor na si Miguel dahil sa kondisyon ni Mark. "You're lying! Sinisiraan mo lang kami!" Sigaw ni Cindy habang lumalabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang maskara ay humalo na sa kanyang mga luha, nagmumukha siyang isang desperadang kontrabida. "Inggit ka lang sa amin ni Mark. Wala kang pruweba." Dahan-dahang ngumiti si Kesha, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Wala akong pruweba, Cindy? O baka gusto mong tawagin ko ang taong nakakita sa lahat ng ginawa niyo? Ang taong tinaboy niyo dahil alam niya ang sikreto niyo?" Mula sa gilid ng ballroom, dahan-dahang lumabas si Nanay Rosa. Ang kanyang simpleng suot ay isang malaking kaibahan sa mga gown ng mga bisita. Sa kanyang paghakbang, ang katahimikan ay muling bumalik, mas mabigat kaysa kanina. Ang bawat hakbang ng matanda sa sahig na marmol ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga alfero. Totoo ang lahat ng sinabi ni Kesha. Ang boses ni Nanay Rosa ay nanginginig, ngunit puno ng katotohanan. "Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano niloko ni Doña Aurora ang sarili niyang manugang. Nakita ko kung paano niyo ginawang kasangkapan ang isang inang walang malay. Sa sandaling iyon, ang galit ni Mark ay napalitan ng ganap na takot. Nakita niya ang mga reporter na nagsisimula ng mag-livestream sa kani-kanilang mga social media accounts. Ang balitang ito ay hindi na lang para sa mga bisitang naroon. Ito ay para sa buong mundo. Patawad, Kesha! Patawad!" Ang mahinang bulong ni Mark habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng entablado, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang bumagsak sa kanya. Ang kapatawaran ay para sa mga nagkamali, Mark. Hindi para sa mga sadyang pumatay ng dangal ng ibang tao. Ang malamig na sagot ni Kesha. "Ngayong gabi, hindi lang ang kaarawan ni Nathan ang ipinagdiriwang natin. Ipinagdiriwang din natin ang pagkamatay ng kasinungalingan ng pamilya Alfero." Inilapag ni Kesha ang mikropono sa stand. Ang tunog ng pagtama ng metal sa lalagyan nito ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang pagdurusa. Hindi na niya tiningnan ang mga taong dati ay tinitingala niya. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa kanilang pagmamakaawa. Dahan-dahan siyang bumaba ng entablado. Ang kanyang puting damit ay nananatiling malinis sa gitna ng maruming katotohanang ibinunyag niya. Nilapitan niya si Nanay Rosa at mahigpit itong hinawakan sa kamay. Habang papalabas si Kesha ng ballroom kasama si Nanay Rosa, isang malakas na sigaw mula kay Doña Aurora ang muling kumuha sa atensyon ng lahat. Ang matanda ay nakaturo sa screen. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sindak habang isang huling dokumento ang kusang lumitaw. Isang dokumentong hindi alam ni Kesha na kasama sa presentation, ngunit magbabago sa kapalaran ng lahat ng ari-arian ng mga alfero. Ang malakas na sigaw ni Doña Aurora ay tila isang matalim na kutsilyo na humati sa tensyon sa loob ng ballroom. Ang mga mata ng lahat ay napako sa malaking screen. Ang huling slide na lumitaw ay isang kopya ng isang lumang last will and testament. Isang dokumentong hindi inaasahan ni Kesha na makikita sa presentation dahil hindi niya ito hawak. Sa ibaba ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan ng yumaong asawa ni Doña Aurora, ang orihinal na patriarka ng mga alfero. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang nakasaad na probisyon. Lahat ng aking ari-arian ay ililipat sa pangalan ng aking unang apo na may tunay na dugong alfero. Kung walang ganitong tagapagmana, ang lahat ng yaman ay mapupunta sa foundation na aking itinatag at ang aking asawa at anak
ay tatanggap lamang ng buwanang allowance. Ang katotohanan ay tila isang malakas na suntok na tumama sa sikmura ni Doña Aurora. Ang lahat ng kanyang pagmamanipula, ang paggamit ng sperm ni Miguel upang magkaroon ng apo, ay hindi lamang upang magkaroon ng tagapagmana, kundi upang iligtas ang kanilang pamilya mula sa pagkawala ng controls sa lahat ng kanilang ari-arian. At ngayon, dahil lumabas na sa publiko na hindi galing sa dugo ni Mark ang bata. Dahil si Miguel, kahit kapatid ni Mark, ay hindi ang direktang tagapagmana ayon sa interpretasyon ng lumang abogado ng pamilya na nagpapatupad ng kondisyong yon. Ang buong plano ni Doña Aurora ay gumuho sa isang iglap. Lumingon si Kesha sa gilid ng entablado at nakita niya ang pribadong investigador na nakatayo malapit sa technician booth, nagbigay ng isang maliit at tahimik na tango. Ito pala ang huling alas na inihanda nito upang tuluyang ilubog ang mga alfero. Hindi maaari ito. Hindi ito totoo. Nanginginig na wika ni Doña Aurora. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Ang kakulangan sa paghinga ay halata sa kanyang namumutlang mukha. Sa pagkakataong ito, hindi na nakapagpigil ang mga reporter. Ang mga tanong ay umulan tila isang matinding bagyo. Doña Aurora, totoo po ba na peke ang inyong tagapagmana? Mark, alam mo ba ang tungkol sa last will ng iyong ama? Paano niyo maipapaliwanag ang lahat ng ito sa publiko? Napasabunot si Mark sa kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Kesha at sa kanyang ina. Mami, totoo ba ito? Dahil sa pera? Kaya mo sinira ang buhay ko at ni Kesha dahil sa pera? Sigaw ni Mark. Ang kanyang paninisi ay tila huling desperadong pagtatangka upang iligtas ang sarili mula sa kasalanan. Nakita ni Kesha si Cindy na sinusubukang tumakas patungo sa likod ng mansion, bit-bit ang kanyang mamahaling bag, ngunit hinarang siya ng ilang mga bisita na kanina ay nakikipagtawanan sa kanya, ngunit ngayon ay tinitingnan siya ng may matinding pandidiri. Ang best friend na nangarap maging reyna ay naging isang katawa-tawang palamuti na tinatapon ng lipunan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kesha na panoorin ang pagbagsak ng mga alfero. Lumapit siya sa mesa kung saan nakapatong ang mga dokumento ng legal guardianship na inihanda ni Mark. Kinuha niya ito, tiningnan ng may malamig na mata, at dahan-dahang pinunit sa gitna. Ang bawat pagpunit ng papel ay tila pagpunit sa mga kadenang matagal nang sumasakal sa kanya. Iniwan niya ang mga punit-punit na papel sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa exit ng ballroom. Walang humadlang sa kanya. Ang mga tao ay kusang nagbigay ng daan, tila nagbibigay galang sa isang inang napatunayan ang kanyang dangal. Paglabas nila ni Nanay Rosa sa main door ng mansion, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin. Nakita niya ang isang sasakyan na naghihintay sa kanila. Inarkila niya kinabukasan gamit ang huling perang natitira sa kanya. Sa loob ng sasakyan ay mahimbing na natutulog si Nathan sa piling ng isang kakilala ni Nanay Rosa na nagbantay habang nagaganap ang komosyon sa loob. Sumakay si Kesha at umupo sa tabi ng kanyang anak. Tiningnan niya ang mansion na dati ay akala niya ay kanyang tahanan. Ngayon ay isang malaking kulungan ng kasinungalingan at pagiging sakim. Handa na ba kayo, Ma'am Kesha? Tanong ng driver. Opo, makakaalis na tayo. Sagot ni Kesha. Ngunit bago tuluyang umandar ang sasakyan, tumingin si Kesha sa kanyang kamay. Ang kanyang wedding ring na ibinenta niya ay wala na doon. Ngunit may naiwan siyang isang bagay sa mansyon. Isang bagay na hindi niya dadalhin sa kanyang bagong buhay. Kinuha niya ang isang simpleng sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa isang kasambahay na nakatayo sa labas. Inutusang ibigay ito kay Mark. Sa loob nito ay ang singsing na binili ni Mark para kay Cindy, ang singsing na naging simula ng kanyang paggising. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, narinig ni Kesha ang malakas na wangwang ng isang ambulansya.
Mukhang hindi kinaya ni Doña Aurora ang bigat ng katotohanang mismong siya ang naghukay ng sarili nilang libingan. Tiningnan ni Kesha si Nathan na gumalaw at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Hinalikan niya ang noo ng bata. Wala na tayong dapat ikatakot, anak. Malaya na tayo. Isang buwan matapos ang naganap na iskandalo, nakatanggap si Kesha ng isang tawag mula sa dati niyang imbestigador habang siya ay naglilinis sa kanyang bagong maliit na bahay. Ang balita na hatid nito ay nagbigay ng isang pamilyar ngunit nakakagimbal na pakiramdam na akala niya ay naiwan na niya sa nakaraan. Ang simpleng pamumuhay sa probinsya ay tila isang malambot na unan na sumalo kay Kesha matapos ang mahabang pagbagsak mula sa matayog na mansyon ng mga Alfero. Dito, sa isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga puno ng mangga at santol, natagpuan niya ang kapayapaang matagal na niyang inaasam. Ang hangin ay amoy sariwang lupa at bulaklak, malayo sa artipisyal na amoy ng pabango at kasinungalingan sa syudad. Isang buwan na ang nakalipas mula nang iwan niya ang magulong mundo ng mga Alfero. Ang kanyang mga araw ngayon ay umiikot kay Nathan at kay Nanay Rosa, na tinuturing niyang tunay na pamilya. Nagsimula rin siya ng isang maliit na negosyo, nagtitinda ng mga kakanin sa palengke. Isang hanapbuhay na marangal at nagbabalik sa kanya sa kanyang mga ugat. Ngunit ang tawag mula sa kanyang investigador ay tila isang malamig na hangin na biglang umihip sa mainit na tanghali. Nakatayo si Kesha sa harap ng kanyang kusina. Hawak ang cellphone habang pinakikinggan ang mga balita na pilit na ibinabalik siya sa nakaraan. Ma'am Kesha, pasensya na po sa abala. Gusto ko lang ipaalam sa inyo ang mga nangyari sa pamilya Alfero. Panimula ng investigador, ang kanyang boses ay seryoso. Ano yon? May nangyari ba? Tanong ni Kesha. Ang kanyang dibdib ay bahagyang kumabog. Ngunit hindi na dahil sa takot, kundi sa pag-aalala na baka may bagong panganib na nagbabanta. Ilang linggo matapos ang party, idineklara ng bankrupt ang kumpanya nila. Ang mga business partners nila ay nag-pull out dahil sa iskandalo at sa balitang wala silang legal na tagapagmana upang pamahalaan ang mga ari-arian batay sa last will patuloy ng investigador. At si Doña Aurora, hindi kinaya ng matanda ang nangyari. Na-stroke siya sa mismong gabi ng party at ngayon ay bedridden na. Ang matindi pa, wala nang natitirang pera pambayad sa mga mamahaling ospital. Para kay Kesha, ang mga salitang yun ay tila mga echo ng mga salitang matagal na niyang binitiwan na sila ang maghuhukay ng sarili nilang libingan. Wala siyang naramdamang awa, ngunit wala rin siyang naramdamang labis na kasiyahan. Ang lahat ng ito ay resulta lamang ng kanilang sariling mga desisyon. At si Mark? Si Cindy? Mahinahong tanong ni Kesha. Ayun ang nakakabigla, ma'am. Nag-away sila ng matindi. Pagkatapos malaman ni Cindy na wala ng pera si Mark, umalis ito tangay ang mga alahas na ibinigay sa kanya. Iniwan niya si Mark mag-isa sa mansyon na ngayon ay nakasanla na sa bangko. Ngayon, nag-iinom na lang si Mark gabi-gabi. Sinisisi ang lahat sa maling desisyon niya. Napabuntong hininga si Kesha. Ang karma ay talagang may sariling paraan upang itama ang mga pagkakamali. Salamat sa balita. Sana ay wag na silang manggulo pa sa amin. Wag po kayong mag-alala, ma'am. Wala na silang kakayahang lumaban. Gusto ko lang siguraduhin na alam niyo ang estado nila. Pagkababa ng telepono, dahan-dahang naglakad si Kesha patungo sa labas. Nakita niya si Nathan na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Masayang naghahabol sa isang paru-paro kasama si Nanay Rosa. Ang tawa ng bata ay tila musika sa kanyang pandinig. Nagpapawi ng anumang bahid ng kadiliman na natitira sa kanyang isipan. Lumapit siya kay Nathan at kinarga ito ng mahigpit. Anak, tayo na ang magpapatuloy ng buhay natin. Wala nang mga Alfero na makakasakit sa atin. Habang karga niya ang bata, nakita niya ang sarili sa isang lumang salamin sa labas ng bahay.
Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na ang maputla at sunod-sunurang asawa. Ang kanyang balat ay mas makulay dahil sa araw. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng pusod. At ang kanyang mga mata ay nagniningning ng tunay na kaligayahan at kumpiyansa. At ang mga tanikala ng utang na loob na ibinuhol sa kanya ng Doña Aurora ay tuluyan ng naputol. Ang huwad na tahanan na dati niyang inakalang langit ay isa na lamang malayong alaala, isang bangungot na ginisingan niya. Kesha, Hija, kakain na tayo. Tawag ni Nanay Rosa mula sa hapag, naghain ng simpleng pinakbet at inihaw na isda. Opo, Nanay, susunod na kami. Sagot ni Kesha nang may matamis ng ngiti. Habang naglalakad siya patungo sa mesa, ramdam niya ang init ng araw sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa. Ipinakita niya sa lahat, at lalo na sa kanyang sarili, na ang tunay na dangal ay hindi nakikita sa apelido o sa karangyaan ng buhay. Ito ay matatagpuan sa tibay ng loob na ipagtanggol ang katotohanan at sa pag-ibig ng isang inang hindi susuko para sa kinabukasan ng kanyang anak. Habang kumakain sila ng masaya, may napansin si Kesha sa labas ng bakod. Isang bulto ng lalaki ang nakatayo, tahimik na nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay hindi makita ng malinaw dahil sa silaw ng araw. Ngunit ang pamilyar na tangkad nito ay nagdulot ng isang iglap na pagtigil ng tibok ng kanyang puso. Babalik ba ang anino ng nakaraan o may bagong pagsubok na naghihintay? Anong ginagawa mo rito, Mark? Ang boses ni Kesha ay hindi nanginginig. Ito ay matatag, kasing tigas ng batong tuntungan sa kanilang bakuran. Dahan-dahan niyang ibinaba si Nathan at pinapasok sa loob ng bahay kasama si Nanay Rosa. Ang presensya ng lalaking ito, ang lalaking dating nagmamay-ari ng kanyang puso at dangal, ay tila isang madilim na ulap na nagtatangkang takpan ang sikat ng araw sa kanyang bagong buhay. Nakatayo si Mark sa tapat ng kawayang bakod. Malayo ang itsura niya sa dating makisig at mayabang na tagapagmana ng mga alfero. Ang kanyang mamahaling polo shirt ay gusot-gusot at may mantsa ng natuyong pawis. Ang kanyang mga mata ay lubog, namumula, at tila hindi nakatulog ng ilang gabi. Ang amoy ng alak ay humahalo sa hangin, sapat na upang malaman ni Kesha na ang lalaking ito ay wasak na. Kesha, nalaman ko kung nasaan kayo. Hirap na hirap ako, Kesha. Ang boses ni Mark ay paos, tila may mga bikig sa lalamunan. Wala na si Mommy. Nandoon siya sa bahay pero hindi na siya nakakapagsalita. Ang mga gamot niya, ang kuryente, wala na kaming pambayad. Tumingin si Kesha sa malayo, sa mga luntiang palayan na sumasayaw sa ihip ng hangin. Walang kahit anong emosyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito, Mark? Tapos na tayo. Pinunit ko na ang lahat ng ugnayan natin sa gabi ng party. Kailangan ko si Nathan. Siya na lang ang pag-asa ko. Pilit na humahakbang si Mark palapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kawayan. Kung ibabalik mo sa akin ang bata, baka maawa ang board of directors. Baka hindi nila bawiin ang mansion. Kesha, please. Para sa bata rin naman ito. 'Di ba? Para maging alfero siya ulit. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Kesha. Isang tawang puno ng pang-uunawa sa kung gaano kababaw ang pagkatao ng lalaking nasa harap niya. Alfero? Hanggang ngayon ba, Mark, pera at pangalan pa rin ang iniisip mo? Hindi mo ba nakikita? Mas masaya si Nathan dito sa putikan kaysa sa gintong kulungan niyo. Pero asawa kita, may karapatan ako. Sigaw ni Mark, isang huling pagtatangka na gamitin ang kapangyarihang wala na sa kanya. Ang kanyang boses ay pumiyok, naging isang mahinang iyak ng isang taong tuluyan ng talunan. Wala kang karapatan sa isang anak na hindi mo pinahalagahan. Wala kang karapatan sa isang asawang itinuring mong gamit. Ang bawat salita ni Kesha ay tila isang hatol. Alam mo ba kung nasaan si Cindy?
Ang balita ko, nasa piling na siya ng isang matandang businessman sa Maynila. Iniwan ka niya dahil wala ka ng pakinabang. Ganyan ang mundong binuo niyo, Mark. Isang mundong walang katapatan. Napaluhod si Mark sa tuyong lupa sa labas ng bakod. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay humahalo sa huni ng mga kuliglig sa paligid. Ito ang tunay na mukha ng karma. Ang makitang nagmamakaawa ang taong dating nagnakaw ng iyong kaligayahan. Sa loob ng bahay, narinig ni Kesha ang malakas na tawa ni Nathan habang nakikipaglaro kay Nanay Rosa. Ang tunog na yon ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanya mula sa dumi ng kanyang nakaraan. Umalis ka na, Mark. Huwag mo nang hintayin na tawagin ko ang mga barangay tanod. Malamig na utos ni Kesha. Ipagdasal mo na lang ang kalusugan ng nanay mo. At habang nag-iisa ka sa mansyon nyo na unti-unting kinukuha ng bangko, alalahanin mo ang bawat luhang pumatak sa mga mata ko dahil sa inyo. Iyon ang magiging kasama mo sa bawat gabi. Tumalikod si Kesha. Hindi na niya nilingon ang lalaking nakasubsob sa lupa. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang pintuan ay tila pag-iwan sa isang mabigat na bagahe. Pagpasok niya sa loob, agad siyang sinalubong ng yakap ni Nathan. Mama! Sigaw ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng tunay na pagmamahal. Hinalikan ni Kesha ang noo ng anak. Naramdaman niya ang init ng balat nito, ang amoy ng baby powder, at ang tibok ng puso nito na tila nagsasabing ligtas na sila. Ang hapdi ng nakaraan ay dahan-dahan nang naghihilom. Nag-iiwan na lamang ng peklat na magpapaalala sa kanya kung gaano siya kalakas. Sa labas, narinig ni Kesha ang tunog ng paalis na sasakyan. Isang lumang kotseng umuungol ang makina. Tila nagpapaalam na rin sa huling pagkakataon. Ang katahimikan ng probinsya ay muling bumalik, mas payapa at mas masaya. Habang naghahanda ng hapunan si Kesha, isang puting sobre ang nakita niya sa ilalim ng kanyang pinto. Hindi ito mula kay Mark. Walang pangalan ang nagpadala. Ngunit pagbukas niya, isang susi at isang maliit na mapa ang nalaglag. Isang huling regalo mula sa isang taong hindi niya inaasahan na magbibigay ng ganap na seguridad sa kinabukasan nila ni Nathan. Ang puting sobre sa kamay ni Kesha ay tila may sariling bigat. Isang huling piraso ng puzzle na hindi niya inaasahang darating sa gitna ng kanyang pananahimik. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi. Isang lumang bakal na may disenyo ng isang maliit na ibon sa dulo. Kasabay nito ang isang mapa, iginuhit sa papel na kulay kape, na nagtuturo sa isang bahagi ng lupang kinatatayuan niya ngayon. Nanay Rosa, ano po kaya ito? Tanong ni Kesha habang pinagmamasdan ng guhit. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka, ngunit may halong kaba na tila may huling lihim pang nais magpakita. Lumapit ang matandang budya, isinuot ang kanyang salamin, at dahan-dahang hinaplos ang papel. Isang malalim na hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Hija, iyan ang selyo ng yumaong Don Roberto, ang ama ni Mark. Siya ang tunay na nagpahalaga sa iyo bago pa man dumating ang lahat ng gulo. Noong nabubuhay pa siya, madalas niyang sabihin na ikaw lang ang nakikita niyang may tapat na puso sa pamilyang iyon. Sinundan ni Kesha at Nanay Rosa ang mapa. Humantong sila sa likod ng kanilang maliit na bahay. Sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng nara na tila isang matandang tanod ng kanilang kapayapaan. Sa paanan ng puno, may isang maliit na laryo na may kakaibang marka. Ginamit ni Kesha ang kanyang mga kamay upang hukayin ang manipis na lupa hanggang sa lumitaw ang isang maliit na kahon na gawa sa tanso. Nang pinihit ni Kesha ang susi sa loob ng kandado, ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang huling pagkalag ng mga kadena. Sa loob ng kahon ay may isang makapal na dokumento at isang sulat na may petsang 3 taon na ang nakalilipas para sa babaeng magiging tunay na ina ng aking apo. Simula ng sulat, ang mga letra ay medyo malabo na, ngunit ang bawat salita
ay tila bumubulong sa pandinig ni Kesha. Alam ko ang mga lihim ni Aurora. Alam ko ang kahinaan ni Mark at alam ko na balang araw, ang kasakiman nila ang sisira sa tahanang ito. Kesha, ang lupang kinatatayuan mo ngayon sa probinsya ay hindi pagmamay-ari ng mga Alfero. Ito ay nakapangalan sa iyo mula pa noong ikasal kayo. Ito ang aking regalo sa iyo. Isang takbuhan kapag ang langit ay bumagsak na sa iyong ulo. Huwag kang matakot dahil ang iyong dangal ang magiging pinakamalakas mong sandata. Napaupo si Kesha sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang lupang ito, ang kanyang maliit na paraiso, ay kanya na pala noon pa man. Hindi siya kailanman naging pulubi. Siya ay laging may matataguan. Sadyang itinago lamang ito ng tadhana hanggang sa maging sapat na ang kanyang lakas upang angkinin ito. Lumipas ang mga buwan. Ang balita mula sa Maynila ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang naglalaho sa dilim. Pumanaw si Doña Aurora sa gitna ng kanyang katahimikan. Hindi na muling nakapagsalita o nakahingi ng tawad. Si Mark naman ay balitang nagtatrabaho na bilang isang ordinaryong empleyado sa isang malayo at maliit na kumpanya. Namumuhay ng mag-isa sa isang maliit na apartment, malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamalaki. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa buong palayan, nakatayo si Kesha sa beranda ng kanyang bahay. Hawak niya ang isang tasa ng tsa. Pinagmamasdan si Nathan na masayang nagpapatakbo ng saranggola sa malawak na damuhan. Ang tawa ng bata ay tila isang malinis na tubig na naghuhugas sa bawat natitirang sakit sa kanyang puso. Wala na ang pait, wala na ang puot. Ang tanging natira ay ang malalim na pasasalamat sa bawat hagupit ng tadhana na nagpatibay sa kanya. "Mama, tingnan mo, ang taas na ng lipad," sigaw ni Nathan habang tumatakbo patungo sa kanya. Ngumiti si Kesha, isang ngiting nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lumapit siya sa anak at niyakap ito ng mahigpit. "Oo, anak, at tulad ng saranggola mo, malaya na rin tayong lumipad patungo sa kung saan natin gusto. Wala nang hahila sa atin pababa." Ang hangin ay umihip ng malakas, tila sumasang-ayon sa kanyang mga salita. Ang bawat dahon ng nara ay sumasayaw, nagbibigay ng isang marahang tunog na tila palakpakan para sa isang inang nagtagumpay. Sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa langit, natulog si Kesha ng may ganap na kapayapaan. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa isang biktima, kundi tungkol sa isang babaeng nahanap ang kanyang sariling liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang huwad na tahanan ay gumuho na, ngunit sa ibabaw ng mga guho nito, nakatayo ang isang tunay na tahanan. Isang tahanang binuo ng katotohanan, pagpapakasakit, at walang hanggang pag-ibig. Ang dapit hapon ay muling nagbibigay ng kulay ginto sa bawat dahon ng puno ng nara, na tila isang basbas mula sa langit para sa katahimikang tinatamasa ni Kesha. Nakaupo siya sa isang tumba-tumbang gawa sa ratan, pinagmamasdan ng kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot. Ngunit ngayon ay matatag na humahawak sa isang baso ng sariwang katas ng prutas. Ang bawat linyang guhit sa kanyang palad ay tila isang mapa ng mga labanang kanyang pinagtagumpayan. Sa malayo, naririnig ang masayang tawanan ni Nathan habang tinutulungan ni Nanay Rosa na magdilig ng mga halaman. Ang tunog ng tubig na dumadaloy mula sa hose ay tila isang banayad na himig na naglilinis sa huling bakas ng alikabok mula sa kanyang nakaraan. Ang batang dati ay naging mitya ng kanyang pagdurusa ay siya na ngayong matibay na haligi ng kanyang kaligayahan. Si Nathan ay lumalaking puno ng pag-ibig, malayo sa laso ng kasakiman at kasinungalingan. Napatatawad na ba niya sila? Isang malalim na hininga ang kumawala sa mga labi ni Kesha.
Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Hindi ito pagkalimot sa mga sugat na iniwan ni na Mark at Doña Aurora. Ang pagpapatawad ay ang pagpili niyang huwag nang dalhin ang bigat ng galit sa bawat hakbang niya patungo sa bukas. Napatatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili nang matagal sa isang tahanang hindi siya pinahalagahan. Ang puot na dati ay sumasakal sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malamig na pagtanggap na ang bawat tao ay may kanya-kanyang aning aanihin mula sa itinanim nilang kasamaan. Ganap na ba siyang payapa? Oo. Ang kapayapaan ni Kesha ay hindi matatagpuan sa karangyaan ng isang mansyon o sa kislap ng mga alahas. Ito ay nararamdaman niya sa bawat gabing natutulog siyang walang pangambang may kukuha sa kanyang anak. Ito ay nararamdaman niya sa bawat umagang nagigising niyang ang tanging utos na kanyang susundin ay ang tibok ng sarili niyang puso. Ang lupang kinatatayuan niya, ang hanging kanyang hininga, at ang dangal na kanyang binawi ay ang mga tunay na kayamanang hinding-hindi na muling mananakaw sa kanya. Ano ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay? Natutunan ni Kesha na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng katapatan at sakripisyo. Ang isang inang nagnanais protektahan ng kanyang anak ay may lakas na higit pa sa anumang kumpanya o yaman. Ipinakita niya sa mundong ito na ang isang babaeng inapi ay may kakayahang bumangon mula sa abo ng pagkakanulo, mas matatag, mas matalino, at mas maningning. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa likod ng mga bundok, pumasok si Kesha sa loob ng kanyang bahay. Ang amoy ng masarap na hapunan ay sumalubong sa kanya, tila isang mainit na yakap. Wala ng mga boses na mapang-insulto, wala ng mga lihim na nakatago sa dilim. Tanging ang tunay na pagmamahal ang naghahari sa maliit na kahariang ito. Ang huwad na tahanan ay isa na lamang kwentong kailangang ikwento upang magbigay ng lakas sa iba. Ngunit ang tunay na tahanan ni Kesha ay nagsisimula pa lamang sa bawat bagong umagang darating. Ang kanyang muling pagsilang ay ganap na. At sa piling ni Nathan, ang bawat sandali ay isang awit ng tagumpay at walang hanggang pag-asa.